Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po mga katambay, pag-usapan po natin itong isang balita na talagang hindi tinitigilan ng you know, pagpapabagsak sa ating Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng nagsalita na siya doon sa sinasabing West Philippine Sea, dahil hindi na siya naggiit ng talagang maraming salita dahil alam naman ng ating Vice President kung ano mandato niya, di ba? Pero ang mga makakaliwang grupo o mga aktivista, iba kasi ang kanilang agenda. Kahit alam nila na ang BP ay BP, hindi niya hawak, at hindi niya kailangan magsalita dahil hindi naman siya commander-in-chief, di ba? Lalo pagdating sa foreign policy, di ba? Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga katambay. Pero bago po yun, papasalamat po muli si Kamanong siyempre sa tumatangkilik po ng ating napakalita channel sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po. Ito po, pakinggan po natin mga katambay. Okay, wait. Set up ko lang po. Muling tinuligsa ng grupong Akbayan si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na no comment siya sa issue ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa President ng Akbayan na si Rafaela David, lalo lamang napatutunayan nito ang anilay mapanganib na pakikipag-alyansa umano ng Vice Presidente sa China. Dagdag pa nito, ang no-comment remark ng Vice Presidente ay mga salitang pagtatraidor ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa sa kabila ng harassment na ginagawa ng China laban sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Yan po, ganyan pong klase ang akbayan po. Ano po makikita natin sa akbayan, mga katambay? Makikita po ba tayo niyan? Una-una, ang makikita natin diyan kapahamakan, di ba? Alam naman natin, napakahilig po sa karsada niyan, di ba? At isa sa nagiging problema natin yan, di ba? Dahil ang mga anak natin, in case na nag-aaral sa eskwelahan, magugulat ka na lang, kasama na nila sa karsada, di ba? Mga nagrarally, kung ano-ano, at ang masakit pa, di umano, magugulat ka na lang, wala na sa rally, nasa bundok na, mga katambay. At wala nakita si Kamanong na, binigay na talaga impact sa bansang Pilipinas, sa kabataan, sa taong bayan, itong grupo na ito, mga katambay. Nakakalungkot lang, matatalinong tao po itong mga ito. Matatalino po, maaktivista. Matatalino. Kaya lang po, hindi nila ginagamit yung talino. Bakit po kanyo? Dahil political po. Political. Dahil po talagang kahit alam nila ang totoo at ang batas para sa pagiging pangulo at yung pagkakasunod-sunod ng kanilang mandato, binabaliwala po nila yon. Lahat po sila halos. Kaya nakakalungkot po. Mismong sinabi na ng kapatid ng Vice President nung last time na vlog ko po, di ba? Sinabi, hindi Commander-in-Chief ang kanyang kapatid, yun ang tinuran ni Paulo Duterte, di ba? Siya ay Vice President. Trabaho po yun ng Commander-in-Chief, lalo sa foreign. Siya ang architect po noon, mga katambay. Siya lang, at katulong niya riyan ang Department of Foreign Affairs, di ba? Saka yung kanyang tinatawag na mga kasundaluhan at yung secretary po na si Secretary Gibo, di ba? Ng National Defense. Pero po ito, talagang hindi nila tatantanan. Ang mabigat at ang problema lang kasi ng bayan natin, nakikita ni Kamanong. Isa lang ang problema ng bayan natin na dapat solusyonan. At hindi na po problema ang kahirapan ng ating bansa. Hindi na po problema ng ating gobyerno ang kawalan ng trabaho ng mga Pilipino na hirap sa buhay pang araw-araw dahil sa napakataas ng bilihin, di ba? Kasama pa dyan ang gasolina, di ba? Alam naman natin, pag tumaas ang gasolina, disgrasya na. Lahat ay magtataas na sunod-sunod, di ba?
Pero itong mga ito, ang problema lang, Duterte. Hindi po kasi, bulag po kasi hindi nakakita ng katotohanan. Kasi ang komento ni Kamanong, kaya hindi rin nagsasalita ang VP Sara. Dahil una-una nga matalino siya abogado siya. At kung magsalita man siya, ang gusto niya kapayapaan Sa tingin ni Kamanong, dahil ang Vice President, ang gusto niya kapayapaan. Dahil nga ang gusto niya, unahin muna halos ang ekonomiya natin, di ba? Napakarami niyang interview na talagang kailangan trabaho, concern siya sa trabaho ng mga Pilipino, concern siya, di ba? Concern siya saan? Sa mga nagtataas ang bilihin, lalo ang bigas, di ba mga katambay? Pero itong mga aktivista, saan concern? Makipagyera, di ba? Ganun po katindi. Talagang ayaw na pong maipag-usap sa ating kapitbahay. At hindi naman handa ang ating bansa para dyan. Never po tayong manalo sa giyera at wala pong mananalo sa giyera, di ba? Hindi ba po pwedeng maipag-usap muna tayo sa mga kapitbahay natin, di ba? Lalo na nagiging tensyon dahil alam naman natin ang China, napakalakas ng bansa na at napakalaking bansa. Napakaraming tao. Pinakamarami silang tao sa buong mundo, di ba? Napakarami nilang kasundaluhan, number 1. Napakarami nilang kasundaluhan. At napakarami nilang asset sa pandigma, number 1. Tapos tayo, matapang lang po tayo dahil sasabihin natin nandiyan ang Amerika, nandiyan ang European, at sinasabi na nandiyan ang Australia, nandiyan ang Japan, di ba? Na tutulong sa atin, di ba? Pero yung bansa mo dudurugin Hindi naman yung bansa nila. Di ba? Hindi po ba naiisip ng pamahalaan natin yung buhay na mawawala kung yung tension ay pumutok? Pumutok ang tension katulad ng Ukraine. Di ba mga tambay? Tapos sisisihin mo sa Vice President na parang gusto mo maging katulad nyo, Vice President, na kung ano gusto nyo, ganun din siya, na isasaalang-alang ng Vice President ang buhay ng mga Pilipino dahil sa tapang. Dahil kailangan natin tapang agad. Hindi ba dapat pakikipag-usap muna? Kausapin? Dahil nagawa po yan Nagawa na po ng dating administrasyon. Kausapin. Di ba? At nagpapanksyon po ang Pilipinas at ang ating mga kapitbahay. Di ba? Nakapag-business pa tayo sa kanila. Di ba? Kumikita pa ang ating bansa. Nakapag-export pa tayo sa kanila. Di ba? Sa mga kapitbahay natin ngayon. Sa ginagawa natin, na talagang hinahanda natin ang ating bansa sa giyera, hindi sa paipag-usap. Susundin natin ang bansang Amerika dyan, di ba? Dahil sa West Philippine Sea. Susundin natin ang bansang Amerika na nakikita natin yung kanilang agresibo, di ba? Lalo sa giyera na hindi naman yung bansa nila ginigiyera. Diba? Nakita natin yung pattern. May pattern po Nandiyan yung Ukraine, di ba? Tapos nandiyan pa yung giyera sa Israel at sa Hamas, sa mga Muslim country, di ba? Tapos dadagdag pa tayo na wala tayong ka-asset. Ang Ukraine nga, napakaraming asset. Durog pa. Lalo pa Pilipinas na walang asset. Nakakatinampis ngayon mga kamay. Tapos isisisi mo sa Vice President na hindi nagsasalita. Di ba? Gawin yung presidente yan. Gawin yung presidente. Pababain nyo. Mga makabayan o mga aktivista. Di ba? Mga akbayan. Gawin yung presidente muna si Sara. Sa kanyo kausapin. Nagbibingi-bingihan sila sa katotohanan mga katambay. Nagbibingi-bingihan po sila. Iba po ang pananaw at paniniwala ni BP Sara sa mga issue na yan. Makabayan po siya. Pilipino po ang inuuna ni BP Sara. Yung buhay ng Pilipino ang nakasaalang-alang dito. Dahil konting tension lang po ito at magkaputukan. Sino po kawawa? Ito po mga ito. Itong mga ito. Mga, mga akbayan na ito. Magtatago po ito
Iba na po ngayon ang labanan, di ba? Ewan ko po ba? Kasi si Kamanong, kailangan kasi diplomasya eh, you know? Di ba sa isang bayan, di ba? Sa isang pamilya, di ba? Kailangan ba solusyon eh, bugbugin mo ng bugbugin, makipag-away ka sa kapitbahay mo, sa isang pamilya, di ba? May kapitbahay ka, di ba? Nagkaroon kayo ng konting alitan, di ba? Hindi ba dapat pag-usapan yung problema nyo? Ang kailangan ba eh, ang solusyon eh, you know, magbanatan tayo ng magbanatan, you know, magbugbugan tayo ng magbugbugan. Eh samantalang magkapit-bahay tayo, hindi na mawawala yon yung pagiging magkakapit-bahay natin. Araw-araw nakikita kita. Araw-araw nakikita mo ko. Yung ba ang solusyon? Gusto nyo po? Gada problema, gera na, bakbaka na. Di ba? Tama. Nakakaano lang po. Nakakalungkot lang po. Itong mga ito, wala tayong mahihita dito sa akbayan na ito, sa mga makabayan na yan. Wala pong mahihita. Kung sila ang susundin natin, talagang wala na kabutihan ng mga Duterte sa kanila. Wala na. Pati ang balita, lahat halos na malalaking media. Ilan-ilan na lang sa media natin ang nakapag-iisip ng tama, mga katambay. At ang malaking problema ng bansa, yan lang po, Duterte, West Philippine Sea. Pero ang ekonomiya natin, walang nakikita si Kamanong na pagtutok, pagresolba. Kasi ganun po talaga eh, pag mahina ang gobyerno, dadalhin mo sa ibang issue kung hindi mo kaya na gampanan yung mga mabibigat na surilanin o yung nangyayari sa ating bansa, di ba? Hindi mo kaya solusyonan. Palipat-lipat ka, di ba? Paano mo gagawin yung maipaglaban ka sa China kung taghirap ang iyong bansa, tagutom, you know? Tapos ang ganyang sitwasyon eh, lalong tagutom ang bansa. Amerika. Naku. Mga katambay, ano po sa tingin niyo mga katambay? Kayo po, sino po ang paniniwalaan natin? Yung marunong sa batas na katulad ni BP Sara o yung mga nasa karsada na mga unang-una eh, walang kinikilalang Diyos? You know? Yun po ba ang paniniwalaan ng 100 milyon mahigit nating kababayan? Itong mga akbayan, yung mga makabayan na sinasabi. Di ba? Samantalang itong BP Sara, you know, makatao, makabayan, you know, at mahal na mahal ang mga kabataan at makadiyos, you know. Yan lang po mga katambay. Pag-isipan niyo po. At pare-parehas po tayo may isip at puso, mga katambay. Muli po, si Kamanong po nag-iwan pong, siyempre mahalin natin bansa. Pero wag muna natin daanin sa init ng ulo o lalo isuong mo sa giyera. Wala tayong kalaban-laban pa sa ngayon. Wala tayong asset. Taste lang po. Makakabangon pa tayo. Taste lang mga katambay. Paalam. Bye-bye.